Actually, yung pag-uusapan natin ngayon, si General Torre po, no, ay umaksyon na. Ayan, Limnio Savirun, mega love shoutout po. Ma'am Lali Salcido, ayan, OMG, ayan. Actually, si General Torre po ay umaksyon na po. Pumunta na po si General Torre at ayun nga ang sedition case, no? So di na siguro to sa mga abogado kung anong gagawin nila. Kaya sa inyo madudurog talaga, no? Actually mangangatog, no? Kakabahan na talaga ang Lulu fentanyl ninyo nito. Shout out from Baguio City, Milicio Areza, may love shout Tess Malvataan, may love shout out po dyan, Ma'am Tess, no? And kay sino pa? Kay Junior Asuncion, shout out watching from KSA, Mindanao PH. Hello. May love shout out. 'Di ba? Salute kay Major General Torre, the next PNP chief after Marbel. Nako. Ma'am Susana Dumikil, may love shout out diyan sa Japan, and kay Boots Australia. May love shout out po diyan sa Vancouver, Canada. So ngayon mga kababayan, sana magpi-play po yung ating video dito sa TikTok na about kay General Torre. So para nag-file nag-file si General Torre ngayon lang. Nag-file ngayon lang kanina. Cool nga sa hindi ko alam kung ito wait lang. Ito na. We already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So, nandun na rin sa docket niya. Ito po. Policy 20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay, ano Sa pong... kanyang mga statements dun sa last rally. Opo. So, we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So, nandun na rin sa docket niya. At for case lead up na rin yung reklamo natin kay So, nag-file po si General Torre, no, sa tawag dito Director General Torre, Nicolas Torre III. He has filed a complaint for case build up against former President Rodrigo Duterte over kill remark against incumbent senator. So ito mga kababayan, kung ito sa totoo lang mga kababayan, kung wala kasing mangunguna, no, walang mangunguna, walang mangyayari. Kaya kailangan talaga may maglilid, di ba? May mangunguna, maraming susunod niyan. Natatakot lang kasi sila kasi nga alam nyo naman, di ba? Si digong nyo, matibay-tibay. Kaya ngayon, ito, pinangunahan na ni General Torre, nag-file na siya ng complaint, no, sa, di ko alam kung saan ba to, yung ombudsman ba tong finailan niya. Kasi ito binalita ito ng GME News. So sabi dito sa IDG Chief General Nicolas Torre, the third he filed a complaint for case build up against former President Rodrigo Duterte over kill remarks against incumbent senators. Kasi mahirap kasi yung ganyan yung pabungol-bungol lang tayo. Alam nyo, sa ginawa kasi ni Digong, parang mind conditioning yan. Ngayon, sa mga DDS dyan na nagagalit, huwag po kayo magalit kung sabihin kung mind conditioning ang ginagawa ni Digong. Kasi alam nyo kung bakit? Pag lagi kasing ganyan, pag laging katulad niya nung nakaraan administrasyon na siya ang presidente, ang ginagawa niya nagmumura siya. So ngayon pag napapanood niya ng mga kabataan, gagayahin siya. So kumbaga magiging normal na lang yung pagmumura kasi kung sasawayin yung medyo menor de edad pa tapos murahin yung mas nakakatanda sa kanya. Ngayon ang sasabihin ngayon ng mga kabataan, yung presidente nga natin nagmumura tapos kami bawal. Kaya, katulad niyan, katulad nun nung nagbanta si BP Sara kay BBM na ipapatay daw niya si First Lady, si BBM at si Romualdez. Ngayon, walang nangyari nung binantaan na ipapatay ang presidente. So ngayon, kung tayong Pilipino, pwede din pala nating bantaan si president. Bakit? Kung si Sara nga, Vice President, binantaan ang president, walang nangyari. So tayong normal, pwede din pala tayong magbanta kung nino man. Kasi normal na sa kanila Di ba? Normal na sa kanila, mga highest official sila, mga malalaking tao sila, o nagbabantaan sila, walang nangyari. O di kung sa atin din pala, pwede lang din pala po tayong magbanta. Bakit? Wala din namang nangyari nung nagbanta sila, hindi naman sila hinuli, hindi sila kinasuhan. Di ba? Sir Kenry, may love shout out. Kaya tayo, parang ang sabi nga ni Representative
depensor, no, ng Congress na mind conditioning ang ginawa ni Digong. Di ba? Oo, Sir Cesar Padre, may galab shout out. Isa Marie Pascua, may galab shout out dyan sa Hong Kong. Ilocan shout out po from Northern Samar. Lagi ako nanood sa iyo dahil natutuwa ako sa mga ginagaya mo si Digong. Sabi ni Ma'am Telma Moreno. Ayan, nakaabot ako sa live mo, boses mo kibulok. At digong nyo, sabi ni Enrique Mantele. May galab shout out. Need talaga mabasted yung matandang fentanyl na yan. Sabi ni Ma'am Cheris. Ayan, Ma'am Priscilla, bobo silo po sa iyo dyan. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, eto na nga, sa totoo lang, sa dinami-dami, no, ng mga matataas dyan na mga rank official ay si General Torre lang po talaga ang naglakas loob, no, na nag-file ng case against sa overkill remark ni Digong sa incumbent senator. So, alam niyo sa totoo lang ganito, ako salute ako kay General Torre. Alam niyo kung bakit? Tumapang, kumbaga parang pinangunahan niya kung ang mali is mali. Diba? Kasi mahirap yung ganun eh. Hindi natin pwedeng itutolerate. Ito, sa totoo lang, si General Torre, pwede natin siyang tawaging, tawag dito, ginampanan niya ang kanyang tungkulin. Today we are getting ready for a simple date night. Kaya gagamit tayo ng... Bakit? Hindi naman siya natin pwedeng sabihin na pabida-bida siya. At least trabaho nila yan. Trabaho nila na hindi porkit ma-powerful ka, trabaho nila na hindi porkit makapangyarihan ka, malaking tao ka noon, 'di ba? Ay okay lang na mangapa ka ng dignidad ng iba. 'Di ba? Ito yung nagpapatunay na si General Torre hindi basta-bastang hawakan sa liig. Hindi ba? Sige, kasuhan nyo, namimihasa na yung matandang yan. Di ba? Oo, namimihasa na yung matandang yan sa pagmumura at pagbabanta. Ayan, sabi ni Mamayin Biermas ng Cebu. Ayan, Marie Biwet, may galab shoutout dyan sa Ipugao. And Antonina Fangon, may galab shoutout dyan. And kay Joseph Bukal, hello po sa iyo, sir. At sa asawa mo po. Anita Rosete, hello Kent. Ayan, ang bago mong tagahanga sa pagbablog. Salamat po. Ayun, Solid BBM, Ma'am Dulcie Mier, may galab shout out. Marcelo Rosete, may galab shout out. Oo, ayan, bantayan. Sige Kent, bantayan mo yung mga mag-amang kulang sa pag-iisip. Mabuti pa ang isip talaga matino kaysa kanila. Di ba? Oo, ingat kayo. Nagsabalikan na ang mga adik. Sabi ni Tutukubi ba? Alam niyo sa totoo lang, ang mga adik kasi, natural yan, noon pa man hindi pa presidente si Digong may adik na. 'Di ba? Ang adik kasi parang yan eh, parang pera yan, nagsisirkulit lang. 'Di ba? Hindi natin maiwasan ang adik sa Pilipinas, normal na yan. Oo, kasi ang Pilipinas kasi hindi naman pinagbabawal yung ibang ang pinagbabawal nga ginagamit. So normal na may mga adik. Oo, normal na yan. Normal na nga sa atin yung pagmumura at pagbabanta, adik pa kaya. Di ba? Ay sipag talaga yung Sir Kent. More power. Saluto yung tama po kayo. Sarap manood sa vlog nyo, di ba? At saka, Mama Maricel Laureano, may glove shout out po. So ito nga, nakita nyo man po dito, CIDG, ayan, Chief Brigadier General Nicolas Torre III, ay nag-file na po siya ng kaso, no? Kay Rodrigo Duterte, overkill remarks against sa mga, ang sabi kasi ni Digong nung nakaraan na simple lang naman yan, patay lang tayo ng 15 ka senador, pasok na tayong lahat. Hindi ba? Diyos ko. Alam mo, sa totoo lang, hindi po porkit si Digong may advokasya na patayin ang mga adik, tukhangin ang mga adik. Bakit nung siya ba ang naging presidente, naubos ba ang adik? No, si Digong nung nagpresidente, hindi naubos ang adik, naubos ang tao. Almost 30,000 ang pinatay niya, at yung nasa 30,000 na pinapapatay niya, hindi po lahat doon adik. Bakit? Mayroong mga minor de edad, may mga bata. 'Di ba? Mayroon pa nga mga buntis na damay na baril. Oo, at saka tignan yung tukhang-tukhang ni Duterte. Sa tingin niyo yung tukhang-tukhang ni Digong nag-success? Wala. Puro tao ang namatay, pero ni isang drug lord sa Maynila wala. Kaya wag yung ipagkalandakan na pag si Digong naging presidente, maganda. Kung si Digong ang naging presidente, nawala ang adik, hindi po totoong nawala ang adik. Hindi ubos ang adik. Hindi successful ang kanyang
tawag doon ang tawag doon advocate niya ng stukhang, hindi successful. Bakit? Inamin na ni Digong niya nung in-interview siya ni Jessica Soho na sabi niya, ang pag ako manalo 3 to 6 months ubos ang droga. Ang tanong ngayon, bakit nung in-interview siya ni Jessica Soho, Mr. President, maraming nagtatanong kung sabi mo kasi 3 to 6 months ubos ang droga. So anong nangyari? Sabi niya, sinong nagtanong? Sino yan? Ito, ganito kakapal ang droga sa Pilipinas. Ibagsak ko kasi mabigat. Iuwi mo ito. Kasi hindi niya maubos-ubos. Kung hindi pala niya maubos-ubos, pero ang sabi niya, papatayin ko kayo. Yun ang sabi niya nung tumakbo siya ng 2016. Ito, klarong-klaro to. Tignan nyo ha. Jessica Soho to Duterte. Ayan, ito ha, interview ito ni Digong. Pakinggan ninyo. Mga nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Kami sa media, mga tao. Yun ho Bipunin mo ito. Ayan Ito po. Explain ho natin sa ating mga viewers. This is the drug industry Oh. of the Philippines. Ayan, makapal. Hindi ko ito kaya, puro pangalan yan. Police, sabi mga generals, mayors, governors, may mga congressman dalawang isa dito, pati barangay captains. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? Nung pas... Diba? Hindi niya naubos. Diba? Hindi niya naubos ang droga sa Pilipinas. Pero ang pangako niya, 3 to 6 months ubos ang droga. Bakit nung tinanong siya ni Jessica Soho sa loob ng panunungkulan niya, 3 years. Mula nung tumakbo siya ng 2016, 3 years. Naubos ba ang droga? Anong sabi niya? Ito ang droga ng Pilipinas. Ito ang listahan ng droga ng Pilipinas. Mabigat. Ibagsak ko. Hindi ko kaya ang droga. Hindi ko kayang ubusin ang droga sa Pilipinas. Bakit? Mabigat. Kita nyo naman. Dalawang isa dito, pati barangay captains. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Diba? Ito ang droga ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. So, pero ang pangako niya, 3 to 6 months ubos ang droga. So, hindi na ubos ang droga. Pero, mabigat daw kasi merong congressman, may governor, mayor, barangay captain, retired general, police. So, nasa listahan na pala niya, ba't hindi niya pinagpapatay? Diba? Nasa listahan niya yung mga drug lord. Governor, congressman, mayor, retired general, barangay chairman, kagawad. Hawak na niya. Ang tanong, bakit hindi inubos? Bakit hindi pinagpapatay? Diba? Ito sabi niya, pakinggan niyo. This is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya, puro pangalan yan. Hindi pala niya kaya, ba't nangako siya? Di ba? Ma'am Eufemia Amores, maraming salamat sa impaboy na ma'am, na $20 super chat.